Did you know that if you are a mother like me ay naiparanas mo na rin itong unconditional love genuinely nang hindi mo namamalayan? Hi, I am Donna, a nanay transformed by God through motherhood. Now, kung kagaya ko kayo na dumaan na sa pag-aalaga ng newborn babies na by the way, one of my favorite seasons sa life kahit physically exhausted pero napaka-amazing ng feeling just to think na ito yung dating gumagalaw lang sa tiyan mo tapos ngayon hawak mo na at hinihele at inaamoy-amoy. Yung ganang feeling na nakakawala ng pagod at trauma from childbirth. Now, naalala ko dati, when I became a first-time mom, may feeling ng deep awe sa kaibuturan ng aking puso na kahit wala akong tulog at saktong pahinga, ay hindi ko kayang magalit sa aking newborn kasi yung love ko sa kanya is unconditional. Kahit hindi niya ako patulugin gabi-gabi, pagod-pagurin niya ako kasi palati ko siyang hinihele at buhat sa kanya umaga at gabi kasi ayaw niyang magpalagay. Sometimes nagugutom pa ako kasi hindi ako makakain, kasi hindi ako makapagluto kasi palati ko siyang buhat. At ito na siguro yung pinaka-genuine description ng unconditional love na napafeel natin sa ating mga newborn. And that's, my friend, is the quality of love ni God sa atin na kanyang mga anak. At ito rin dapat ang quality of love na dapat natin iparamdam hindi lang sa ating mga pamilya pero sa mga repentative na mga brothers and sisters natin in Christ. Now, going back sa aking unconditional love sa ating newborn baby, that quality of love somehow would not last long. Kasi nag 1 year na, yes, andun pa rin yung unconditional love, pero parang konti na lang, nawalan ng konti, I mean. Yung unconditional love na iyon, but hindi na ganon ka-deep. Until nag-toddler, nag-preschool, naging little boy, at ngayon 9-year-old ng aking panganay. At yun, na-realize ko na mahirap palang i-maintain yung unconditional love. Kasi parang minsan napaparit na ng kondisyon. Madalas tayong magalit kapag hindi nakikinig. Madalas tayong mairita kapag paulit-ulit yung mga tanong. Parang nawala yung spark ng unconditional love, lalo na't dumating sila sa ganong age. Ewan ko lang kung ako lang ba, pero most likely, 'di ba, sa ating mga magulang, especially sa mga mommies, ang haba ng pasensya natin sa newborn, pero pag lumaki na sila, nagkaroon sila ng sariling preference, may sarili silang mga gusto na hindi mo gusto, ay parang umiikli yung pasensya mo at nawawala yung unconditional love. To be honest, this has been my battle lately as a parent to maintain that unconditional love or quality of love nung newborn pa sila until they reach maturity. And I realize I cannot do that if I will not let go of my expectation, my perfectionism and legalism towards them. By the way, if you like this kind of content, please subscribe para ma-update kayo if may bago tayong pag-uusapan. Paki-share na lang din sa iba, baka kasi ito yung kailangan nilang marinig today. Yes, I can set the stage for them, but I have no control about their choices in life and future state of being. What I do instead is to enjoy every moment na lang with them habang maliliit pa sila, be with them with my undivided attention, be interested sa kanilang personality, sa kanilang gusto, more than anything else. And always, I look on their good side. Yung nagfo-focus na lang yung lens ng aking mga mata sa mga tamang ginawa nila today instead sa mga mali. Because when you do that, you eliminate yung mga bad agreements mo sa anak mo, nung label mo siya nung nagagalit ka, yung mga typical na label na ginagamit mo every time may mali silang nagawa, at para maiwasan ko rin to steer bad feelings about themselves na pwede nilang madala into adulthood at makasira ng aming relationship. Kasi gusto kong gawing foundation yung unconditional love na iyon sa aking relasyon sa kanila until lumaki sila, magkapamilya at magkaanak. Kayo ba?
Paano nyo ba minimaintain yung unconditional love nyo? This is Nanay Donna. Until next time, bye!